po ay magpatuloy sa umagang ito sa ating pag-aaral sa aklat po ng Galatia at pinamagatan natin ang ating pong series na ito na sabi ko nga maaaring magiging long journey din na The Gospel of True Freedom, ang ebanghelyo ng tunay na kalayaan. Sa pagkakataong ito, nais ko pong anyayahan kayo na samahan niyo akong buksan ng inyong mga Biblia sa Galatia, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 10. Galatians chapter 2, verses 1 to 10. Pagkalipas ng 14 na taon, muli akong nagtungo sa Jerusalem kasama si Bernabe at isinama ko rin si Tito. Ngunit ako'y nagtungo dahil sa isang pahayag at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa mga hentil, subalit palihim sa harapan ng mga kinikilalang pinuno. Baka sa anumang paraan ako'y tumatakbo ng walang kabuluhan. Subalit maging si Tito na kasama ko ay hindi pinilit na patuli, bagamat isa siyang Griego. Subalit dahil sa mga huwad na kapatid, na lihim na ipinasok na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ay alipinin. Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay mapanatili sa inyo. Subalit mula sa mga wari, mga kinikilalang pinuno, maging anuman sila ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagtatangi. Ang mga pinunong iyon ay hindi nagdagdag ng anuman sa akin. Kundi, nang makita nila sa akin, ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo para sa mga hindi tuli, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang ebanghelyo sa mga tuli. Sapagkat, ang gumawa sa pamamagitan ni Pedro sa pagkaapostol sa mga tuli ay siya rin gumagawa sa akin sa pagkaapostol sa mga hentil. At nang malaman nila ang biyayang sa akin na ipinagkakaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, sina Santiago, Cephas at Juan. Sila'y mga itinuturing na mga haligi upang kami ay pumunta sa mga hentil at sila'y sa mga tuli. Verse 10, ang kanila lamang hiniling ay aming alalahanin ang mga dukha na siya namang aking pinananabikang gawin. Ito po ang salita ng Panginoon. Marahil ang ilan sa inyo rito narinig na yung mga madalas na katuwiran ng mga tao na mga nakakausap natin pagdating sa larangan ng pananampalataya. Sinasabi nila, hindi mahalaga kung ano ang relihiyon mo. Hindi mahalaga kung ano yung pinaniniwalaan mo. Iisa lang naman ang ating Diyos. And eventually, sa Kanya rin tayo tutungong lahat. Eh parang sinasabi, lahat ng daan ay patungo sa kaligtasan. Hanggat sincero ka at tapat ka sa iyong pinaniniwalaan. Karinig na ba ninyo yan? No? Isa lang naman yung ating Diyos eh. Iba-iba lang ang ating mga paniniwala eh. Isa lang naman. Di ba? Gano'n. Narinig na ninyo yung mga ganyang pangangatwiran. Ha? Ang mahalaga, tapat ka sa ano mo, pinaniniwalaan mo. Tapat naman ako sa pinaniniwalaan mo. Eh, we will end up still to God. Alam nyo yung idea na yan, historically, na-develop yan sa konsepto ng kung tawagin ay anonymous Christian. Ito ay inintroduce ng isang German Jesuit na pare na ang pangalan ay si Karl Rahner. Sinabi niya sa kanyang mga theological treatise na ang bawat individual daw, kung siya ay sincero sa katotohanang alam niya, sa kabutihang alam niya, at siya ay nagsisikap na mabuhay ayon sa moral values na kanyang nalalaman, okay na yon. Katumbas na rin daw yon ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo.
Now, alam nyo, yung paniniwala na yan, ay mas na-develop pa yan sa maraming aspeto. May nag-adapt na mga Protestant sa anonymous Christianity, katulad nila Clark Pinnock at Sir Norman Anderson at marami pang iba na nagsasabi na kahit hindi ka nagkaroon ng encounter kay Jesus, hindi mo nakilala si Jesus, pero tapat ka doon sa pinaniniwalaan mo at sincero ka doon at namumuhay ka ng ayon doon sa naiintindihan mo, yan ay katumbas na rin ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin, ligtas ka rin. Ang tawag sa iyo ay anonymous Christian. No? Anonymous Christian. Alam niyo, napakapanganib ng paniniwala na yan. Kasi, pwede kang maging sincere, pero ang tawag sa iyo ay sincerely wrong. Di ba? Di ba, nabanggit ko sa inyo one time, na merong isang tao, na isang engineer, na ang pangalan ni si Rudy Manehan, noong 1985, publicly, naglagay siya ng gasolina sa kanyang katawan, sa harapan ng mga tao sa Plaza Independencia sa Cebu, noong 1985, at sinunog niya yung kanyang katawan. Nasa isang grupo siya ng pananampalataya, at sinabi niya, pagdating ng alas 3 ng hapon, mabubuhay uli ako. Kung paano si Jesus, alas 3 ng hapon ng Biyernes Santo ay namatay, siya naman, alas 3 ng hapon ng Biyernes ay mabubuhay. Alam niyo, kinover ng media yan. Naging malaking issue yan sa Cebu dahil nga, imbis na pigilan siya, kinover pa. Sinunog niya yung kanyang katawan. Pagdating ng alas 3, abo pa rin siya. No? Walang nangyaring pagkabuhay. Kasi, pwede kang maging sincero doon sa pinaniniwalaan mo, pero yun pa rin ang magpapahamak sa iyo. Dahil hindi ito nakabatay sa katotohanan. Bagamat mga kapatid, ating nire-respeto ang paniniwala at opinyon ng iba, politika man yan. No, iba-iba ang ating mga paninindigan sa politika, we have to respect. Religious belief man yan, we have to respect. Pero ang pagrespeto ay hindi katumbas ng pagtanggap. Ang pagrespeto ay hindi katumbas ng pagsang-ayon. Sapagkat, mga kapatid, ang katotohanan ay laging sumasalungat sa kabulaanan. Truth always contradicts falsehood. Truth does not accommodate error or tolerate false practices. Moreover, brethren, ang katotohanan ay hindi nakabatay sa katapatan o pagiging sincero. Ang katotohanan ay nakabatay sa katotohanan, sa revelation o sa kapahayagan ng Diyos. Let me repeat. Truth does not base on sincerity. Truth is based on God's revelation, sa kapahayagan ng Diyos. Kaya nga si Apostol Pablo, kung mapapansin ninyo, doon sa kanyang pagsusulat dito sa Aklat ng Galatia, merong urgency, merong intensity, merong indignation, may galit kung titingnan natin, pero banal na pagkagalit ito. Doon sa kanyang sulat sa mga iglesia sa Galatia. At sinabi pa niya na kung may mga ngaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, kahit anghel pa yan galing sa langit, siya'y pakasumpain. At dito, ang gustong sabihin ni Apostol Pablo rito ay yung mga false teachers na dumating sa mga churches sa Galatia, mga Jewish teacher ito, na naniniwala rin kay Kristo, pero sabi nila, ang paniniwala kay Kristo ay hindi sapat. Kinakailangan dumaan ka sa mga tinatawag na seremonya. Kung ikaw ay isang hentil, dapat maging totoo kang Hudyo. At para maging totoo kang Hudyo, magpatuli ka. No? Para yung pananampalataya mo ay maging ganap at sakdal at ikaw ay maligtas. Para kay Pablo, ito ay isang direktang paglaban
sa totoong ebanghelyo ng kapayapaan na kaniyang ipinangangaral at ng mga apostol. Kaya nga sinabi niya sa verse 5 ng chapter 2, sabi niya, "We did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you." Ngayong umaga, titingnan natin kung paano ipinresent ni Apostle Paul yung ebanghelyo. At titingnan natin kung paano ito, ano bang itsura? What does the true gospel looks like in this passage that we have read? So the message that I want to emphasize is this: there is only one saving gospel for every kind of person, and we must proclaim it and preserve it. Meron lang iisang ebanghelyong nakapagliligtas sa lahat ng uri ng tao. Ano mang tao yan? Yan man ay hentil, Hudyo, mayaman, mahirap, edukado, o hindi, iisang ebanghelyo para sa lahat. Yan ang dapat ipangaral, at yan ang dapat ipaglaban. At yan ang dapat alagaan o ingatan. So meron akong 5 points ngayon pong umagang ito. Huwag kayong mag-alala. Wala akong sub-points ngayon. 5 punto. First, the true gospel unifies the apostolic message. That's number 1. Second, the true gospel unmasks false brethren. Thirdly, the true gospel unburdens us from ritual. The true gospel upholds fellowship of the saints. Last but not the least, the true gospel urges compassion for the poor. Una, the true gospel unifies the apostolic message. Isa sa mga dahilan ng pagbisita ni Apostol Pablo sa Jerusalem, kasama ni Bernabe at ni Tito, sabi ni rito ay, pagkatapos ng 14 na taon, ay para kumpirmahin na ang ebanghelyo na kanyang itinuturo ay pareho rin ng ebanghelyong itinuturo ng ibang apostol. Pero bago natin bigyan ng pansin yung bagay na yan, mga kapatid, kasi merong mga sinabi rito si Pablo na mga detalye, ay bigyan natin ng pansin saglit para i-harmonize natin yung mga binanggit niyang detail dito sa aklat ng mga gawa. We will not be reading the book of Acts kasi we will be spending much time if we are going to read it, but gusto ko lang pakita sa atin na merong pong harmony ito doon sa lahat ng mga sinabi ni Pablo rito sa aklat ng mga gawa. Sapagkat kung babasahin ninyo ang book of Acts, at least binanggit sa book of Acts na 4 na beses bumisita si Pablo sa Jerusalem. Ang unang pagbisita niya ay pagkatapos ng 3 taon na siya ay naging mananampalataya. So matatandaan ninyo, si Pablo ay nakakilala kay Kristo noong siya ay nasa daan ng Damasco, 'di ba? Noong kumukuha siya ng mga karapatan para hulihin at tugisin ang mga Kristiyano, sa daan ng Damasco ay nagpakilala si Kristo sa kanya. And to make the long story short, naging Christian siya, naging mananampalataya siya, pero hindi kaagad siya pumunta ng Jerusalem. Sabi niya, doon sa binasa natin sa nakaraang linggo, pumunta muna siya sa Arabia. So saan mang lugar yan sa Arabia, hindi natin alam kung Saudi Arabia ba yan, o United Arab Emirates ba yan, o yung sabi nila, maaaring yan daw ay isang lugar malapit sa Mount Sinai, o yung iba naman ay sabi yung Kingdom of Nabatea, yan ay maaaring yung present or modern Jordan ngayon, yung bansang Jordan sa ating panahon, we don't know. Pero nagpunta siya doon para magkaroon siya ng panahon na pag-aralan. At ito ang pinaninindigan ng mga scholars, kasi hindi naman binanggit anong ginawa niya sa Arabia, pero 3 taon siya roon. At ang probability ay naghanda si Apostol Pablo sa panahon yon sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral ng Lumang Tipan. Alam niya ang nakasulat sa Lumang Tipan, ngunit may mali siyang interpretasyon dahil sa kanyang pagiging pariseo. At ngayon, tiningnan niya ito, binasa niya ito uli, at tiningnan niya ang mahalagang kaugnayan nito sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo.
Pagkatapos ng 3 taon, bumisita siya sa Jerusalem. At sabi, wala siyang halos nakitang mga alagad, maliban lang kay Pedro at maging kay Santiago. So nag-stay siya kay Peter, sabi 15 days. Now, ang pangalawang pagbisita ni Apostol Pablo ay nangyari, at mababasa natin yan sa Acts chapter 11, verses 27 to 30, noong magkaroon ng taggutom. Ito ay dahil sa isang propesiya na ang isang propeta na ang pangalan ay si Prophet Agabus ay nagkaroon ng prophecy na magkakaroon ng taggutom sa buong mundo. Yung buong mundo na yun ay hindi yung buong mundo na alam natin ngayon. Yung mundo nila ng panahon na yan. Ano? At mas matindi ang magiging epekto nito lalo na sa lugar ng Judea at sa Jerusalem. At ang ginawa ni Apostol Pablo ay nangalap siya ng tulong mula sa mga churches na kanyang pinaglingkuran o itinayo, at dinala niya ang tulong na ito sa lugar ng Jerusalem. Ikatlong pagbisita ni Pablo ay ito yung pinaka-well-known, sapagkat siya, kasama ni Bernabe, ay nag-participate sa Jerusalem Council, Acts chapter 15. Doon ay diniscuss sa Jerusalem Council ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa relationship ng mga Christian Jews at saka mga Christian Gentiles. At doon sa council na ito na pinangungunahan ni Santiago, na kapatid ni Jesus, officially ay winelcome sa iglesia ng Panginoon ang mga Gentile Christians, ang mga Kristiyano na nanampalataya kay Kristo. At doon din, kanilang dinil yung issue ng mga Judaizers na sinasabing hindi tama na ang mga Hintil na nanampalataya kay Kristo ay kinakailangan pang tuliin. Hayaan na nila sila sa kanilang kalagayan. So doon official na binigyang pansin yon. At ang huling pagbisita ni Pablo ay noong siya ay dumating sa Jerusalem at siya ay hinuli, inaresto, and dinala siya sa Roma. Acts chapter 21 to 28, ito na yung journey niya patungo ng Rome. At doon na siya hahantong. So ito yung mga pangyayari, ito yung sinasabi kong harmony. Ngayon, ang tanong ngayon, nung binanggit niya rito sa verse 1, na pagkatapos ng 14 na taon, kasi yan ang sinabi rito sa verse 1, ano kaya yung tinutukoy niya rong saang bahagi ng kanyang 4 na pagbisita? Basahin natin muna yung verses 1 and 2. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up because of a revelation and set before them, though privately, before those who seem influential, the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure I was not running or had not run in vain. So dito, yung sabi ni Pablo na 14 na taon, ang probability, mga kapatid, sa aking palagay, no, ito ay tumutukoy sa ikalawang pagbisita ni Pablo sa Jerusalem. So ito yung after 14 years, tumutukoy doon sa nung naging Christian siya sa Damasco, after 14 years, bumisita siya sa Jerusalem. Kasi nung naging Christian siya, after 3 years, bumisita siya sa Jerusalem. Pero after yung 14 years na tinutukoy niya rito, mula nung siya naging Christian, bumisita siya uli. So, ito'y maaaring tumutukoy doon sa pangalawang pagbisita niya. Nadala-dala niya yung tulong ng mga kapatid sa iba't ibang lugar para sa mga mahihirap doon sa lugar ng Jerusalem. At ito rin yung pagkakataon na makausap niya ang mga apostol doon, no? At pag-usapan nila ang ilang mga theological aspect ng gospel. So dito, mapapansin natin, medyo mas malapit ito doon sa punto na yon sapagkat binanggit sa verse 10, yung binasa natin din kanina, na sinabi ng mga alagad, sana'y huwag mong kakalimutan lagi ang mga mahihirap. At sabi ni Pablo, yun naman ang siyang totoong gusto ng aking puso. So ito yung pagkakataon na dumako si Pablo roon, kasama si Bernabe, kasama niya si Tito. Now, ipinapakita rito, kaya siya pumunta roon, ay para rin, sabi, makipag-meeting
privately sa mga church leader to confirm the unity of the gospel and to ensure that his ministry was not in vain. Gusto niyang mapagtibay na ang ebanghelyo na kanyang itinuturo ay hindi iba sa tinuturo ng mga apostol, ng 12. Mahirap kasi yun, kung magkakasalungat sila, mawawala ng kabuluhan ang kanyang pagpapagal kasi hindi ito umaayon doon sa turo ng mga original na apostol. Kaya ito ay isang pagkukumpara marahil ng notes at maaring pagpapatibay ni Pablo, maaring sinasabi niya, ito yung mga tinuturo ko. At kinumpirma ito ng mga alagad na pareho nga sila ng mensahe. At gusto ni Pablo na lahat ng kanyang ginawa ay makabuluhan dahil, alam nyo, pwedeng nagpakasipag ka, nagpakatsaga ka sa isang bagay na inaakala mo ay mabuti, pero hindi pala, wala rin kabuluhan. Diba? Ang daming mga tao ngayon, sa ating panahon, na napakasipag sa kanilang relihiyon. Yung iba pa nga, talagang grabe kung diba? Yung kanilang mga penitensya, yung kanilang mga debosyon, no? Pero tingnan natin, tama ba yung kanilang ginagawa? Sayang, sapagkat hindi nakabatay sa katotohanan. Ayaw ni Pablo na mawala ng kabuluhan ang kanyang mga pagpapagal kung hindi ito naaayon o hindi ito consistent at walang unity sa turo ng mga apostol. Yun ang kanyang pinapakita rito sapagkat, mga kapatid, he wanted to affirm that there is only one true gospel. There is only one true gospel. And at the end of the day, ang gusto niyang sabihin, hindi ako nagtatayo ng aking sariling kaharian. No? Hindi ako naggumagawa ng isang ministeryo para sa pangalan ko at hindi nakaugnay sa mga ibang tagapagturo rin ng ebanghelyo. Hindi si Pablo nagpapagal para sa kanyang sariling pangalan, kundi para sa pagpapalaganap ng kaharian ni Kristo sa pamamagitan ng iisang ebanghelyo. There is only one true gospel that saves, brethren. At yung ebanghelyo na yon, ang siyang kailangan ng mga Hudyo at siya rin kailangan ng mga Hentil. The same gospel, as I said, for the rich and for the poor, for the literate and the illiterate. There is no separate gospel for different categories of people. There is no separate gospel for different kinds of people. The gospel is universal in power and in scope. At iisang mensahe lamang para sa daan ng kaligtasan ng isang makasalanan. At yan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Si Kristo sa kanyang ganap na pagsunod sa batas ng Diyos at si Kristo sa kanyang sakripisyo para sa mga makasalanan, ang tanging paraan ng kaligtasan. At si Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, ang tanging pag-asa ng mga makasalanan. There is one true gospel for all. True gospel unites the apostolic message. Number 2, the true gospel unmasks brethren. Tingnan nyo, verses 4 to 5. Yet because of false brothers secretly brought in, who slip in to spy out our freedom that we have in Christ Jesus, so that they might bring us into slavery. To them we did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. So dito, ipinapakita na pwede pala nating malaman kung sino ang mga totoong Christian sa mga hindi totoong Christian. No? Pwede yun. Bagamat, siyempre tao lang din tayo, nagkakamali tayo, pero alam nyo mga kapatid, yung pag-unawa sa isang tao na siya ba ay totoong Kristiyano ay hindi masusukat sa kanyang katapatan sa pagsamba tuwing araw ng linggo. Siguro Christian siya kasi very faithful siya every Sunday, nandito siya. Well, magandang maging faithful tayo, pero that is not the basis ang isang tao by Christian. O maaaring siguro napakabait niya, morally upright.
No? Ang totoo, ang isang rin sa mahalagang batayan para ma-discern natin ang isang Kristiyano na nagsasabing Kristiyano ay totoo sa kanyang profession o hindi, ay doon sa kanyang pinaniniwalaan at doon sa kanyang itinuturo. Kasi may mga taong mababait, no? Pero ang pundasyon ng kanilang pananampalataya ay hindi Biblia. Kaya hindi rin sila ligtas. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga talaga ng katuruan eh. Napakahalaga ng doktrina. Napakahalaga ng theology. Kaya hindi totoo yung mga nagsasabi na doctrines divides, love unites. Kaya ako, ayoko ng doktrina. Gusto ko pag-ibig lang eh. Ganun ba ang katwiran mayroon bang may katwiran sa atin dito na ganyan? Sana wala. Sapagkat hindi totoo yan. Ang hindi totoo na ang doktrina ang siyang nagdi-divide. Ang katotohanan, ang nagdi-divide ay kamalian, errors divide, not doctrine. No? Kasi ang assumption lagi dahil sa ikaw kasi reform ka kaya tayo nagkaka-divide tayo rito eh. No? Dahil sa iyong paniniwala sa ganyan, nagkaka-divide tayo, mga hiwa-hiwalay tuloy tayo eh. Ang totoo, hindi yun ang katotohanan ng doktrina nagdi-divide. Yung kamalian, it's the error divides. Remember that, brethren. And not only that, error not only divides, but more than that, error leads soul to eternal destruction. That is why, dito si Pablo, sabi niya, nang may katapangan, hindi kami kailanman nagpasakop sa kanila kahit saglit. Hindi namin sila in-entertain. Nilabanan namin sapagkat gusto naming maingatan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Yan isang bagay na dapat na maging malinaw sa atin, mga kapatid. Responsibility ng sino man sa atin, kung ikaw ay Christian, lalo na kung ikaw ay member ng church, na dumalo sa pagkakatipon. Maliban na lamang kung ikaw may karamdaman o meron kang sitwasyon na biktima ka sa mga pangyayaring ito. Pero kung hindi, you have to be in the worship service during Sunday. It is your responsibility. It is our responsibility. It is also our responsibility to encourage one another in Christian walk. Tulungan natin ang isa't isa sa kanilang pamumuhay Kristiyano. Tulungan natin ang mga nangangailangan. Pero hindi lang yun. Isa pa sa tungkulin natin, bantayan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ipaglaban ang pananampalatayang minsan ay ibinigay sa atin mula pa sa mga banal. We have to contend for the faith that was once and for all delivered to the saints. So hindi tayo dapat passive. When the gospel is under attack, let us be faithful stewards of the truth. And I believe that false gospel or false doctrines can deeply affect not just what we believe, but even how we feel and behave. Ulitin ko ang maling katuruan o maling ebanghelyo ay hindi lamang makakaapekto sa ating pinaniniwalaan, kundi maging sa ating ugali. Now, ito, magbibigay ako ng isang simpleng illustration. Simpleng illustration lang to. May dalawang bata. Nanonood sila ng TV. Napanood nila sa TV yung balita. Mayroong pagbaha. Doon sa ibang bansa, nakita nila bumabaha. Maraming mga bahay, tinabunan na ng tubig, maraming mga nalunod. Parehong dalawang batang ito, parehong umati sa Sunday School. Dito sa SGCC. Joke lang. No? Yung isang bata, hindi siya makatulog nung gabi. Kasi naalala niya yung turo ng kanyang teacher. Nung panahon ni Noah, nagkaroon ng baha sa buong mundo. Naku, sabi niya, baka ito na uli yung pangyayaring yun. Yung nakikita niya pagbaha, kaya hindi siya makatulog, baka bumaha na rin sa lugar nila. Nasa ibang bansa yung pinapanood niya.
Kasi nga, tinuro ng teacher sa kanila, totoo na nagkaroon ng malaking baha at hindi lang sa isang lugar, sa buong mundo. At totoo naman yon, mga kapatid. I believe in the universal flood. Kasi maraming mga hindi naniniwala dyan. Merong mga naniniwala na local lang daw yung flood. Pero it's universal. One of the evidences na ito ay universal, maging doon sa bundok ng Mount Everest, nakita may mga shells doon. Imagine mo pa siya magdadala ng shells doon sa Mount Everest. So, ibig lang sabihin, at mga bundok may mga nakitang shell. Ibig lang sabihin, universal talaga yung pagbaha. At hindi siya makatulog. Pero yung isang bata naman, nalungkot din siya doon sa napanood niya. No? Pero tulog naman siya. Mahimbing naman yung tulog niya. Alam niyo kung bakit? Kasi, naalala niyo yung turo ng teacher nila sa Sunday School. Nagkaroon ng universal flood. Pero sabi ng Panginoon daw, hindi niya na uling gagawin yon. At ang palatandaan ay yung rainbow, yung bahaghari. Na hindi na niya gagawin pa, na gunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Kaninang umaga nakita niya yung rainbow. Kaya sabi niya, hindi magkakaroon ng pagbaha na mamamatay ang lahat ng tao. Hindi niya yun, dalawang kaisipan ay bumabago ng ugali, maging ng mga bata. No? Ganun kasimple yun Mga kapatid itong biblical truth can bring peace while false information or misunderstanding can stir up unnecessary fear and anxiety. What we believe matters, not just for salvation, but for everyday living. Kaya yung sound doctrine, ang tunay na nagbibigay ng kalayaan. Samantalang, ang maling doktrina ang nagbibigay ng pagkaalipin sa sinuman. Yan ang isang bagay na dapat nating tandaan. Kaya, pag-aralan natin ang doktrina. Huwag tayong matakot na mag-aral ng theology. Hindi pang pastor lang ito. Para ito sa lahat. Kasi, napanood ko isang reels ni Paul Washer. Kahit kayong mga babae, sabi niya, kung yung dapat na nalalaman ninyong theology ay pareho lang din ang nalalaman ng mga lalaki sa loob ng iglesia. Dapat pare-pareho tayo. Huwag yung sabihin, pampastor lang yan. Sila na lang mag-aral ng theology. Lahat tayo. And dapat nga, bawat Kristiyano, theologian Now, hindi natin sinasabi lahat ng Kristiyano ay magiging scholar. No? Malabo mangyari yun. Kahit na nga ako, marami na akong nababasa, hindi pa rin ako scholar Sincolar pa rin ako. No? Pero, lahat tayo dapat ay theologian. Nag-aaral ng theology, nag-aaral ng doktrina. Sapagkat ang pagkaalam natin ng mga sound doctrine, ang totoong nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, at ng paglago ng ating pananampalataya. So, yun po yung pangalawa. Pero pangatlo, the true gospel unburdens us from rituals. The true gospel unburdens us from ritual. Verse 3, but even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. Now, alam niyo yung pagtutuli, sa atin, tayong mga Pilipino, parang kultura na natin yan. Na talagang bahagi na ng kulturang Pinoy. Yung mga lalaki ay tinutuli. No? Hindi ito isang bagay na, ang tawag nito, unnatural sa atin. Kaya nga, di ba, yung may kakilala kami, nagpunta kami ng Australia. Sabi ko, kailan ka ba bumalik sa Pilipinas? Mukhang matagal ka na rito. Hindi, pastor. Bumalik ako noong nakaraang 2 taon na. No? Yun nga daw, ang tagal na nila hindi Alam mo kung ba't daw siya bumalik? Pinatuli niya yung kanyang anak. No? Kasi wala daw ganung practice doon sa kanila So, umuwi pa ng Pilipinas para ipatuli yung anak niyang lalaki. Anong ibig sabihin? Bahagi. Pero sa atin, purely cultural lang yan No? Ayun siguro, hygienic na rin. No? Pero,
Sa mga Hudyo, malalim yan. Hindi yan kultura yan. Naka-engrave yan sa utak nila na kapag sila'y mga tuli, sila'y mga member of God's covenant people. Elite sila. Kakaiba sila sa lahat ng mga tao. May tanda sila sa kanilang katawan na sila'y kabilang sa isang kinatipang bayan ng Diyos. Yan ang tingin ng mga Hudyo. At kung ang isang hintil gusto niyang mapabilang sa community ng mga Hudyo, dadaan din siya sa ganong klase ng ritual. Pero narito si Pablo, biglang dumating, nangangaral ng isang mabuting balita patungkol sa krus at sa muling pagkabuhay ni Kristo, at sinasabi niya, lahat ng mga requirement doon sa lumang tipan, lalo na yung mga ceremonial law, no, ay tinupad na lahat ni Jesus Christ. Kaya nga, yung circumcision ay hindi na kailangan ngayon. Para mapabilang ka sa kinatipang bayan ng Diyos, anong dapat meron ka? Pananampalatayang totoo kay Kristo. Yun, kabilang ka na sa kinatipang bayan ng Diyos. Hindi ka na kinakailangan dumaan pa sa mga ritual na ganyan. At ang isang example, ang sabi niya rito, itong kasama namin, si Tito. Si Tito ay isang Griego, no? Hindi siya Hudyo, at hindi naman sinabi paano nangyari, pero maaaring sa ministeryo ni Apostol Pablo, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang missionary journey, naging Christian ito si Tito. Nakakilala kay Kristo. At dahil nakikita ni Pablo na itong si Tito ay isang potensyal na pwedeng maging isang lingkod ng Diyos at maging pastor at mangangaral, isinasama niya lagi. At sinama niya papatungo doon sa Jerusalem para makilala ng mga alagad, ng 12 alagad. Nung nandoon na sila, kasama si Tito, sabi, hindi siya ni-required ng mga alagad na i-circumcise. It only shows na maging ang mga alagad ay hindi naniniwala na kailangan ng circumcision para ikaw ay maging isang totoong Christian. Hindi siya tinrato, sabi ni Apostol Pablo di ba? Hindi na siya tinrato na isang second-class Christian. Yan ang pinagdidiinan ng mga Judaizers ng panahon na yon. Kung ikaw, hindi tuli, nanampalataya ka lang kay Kristo, in a way, para kang second-class Christian. Hindi ka first-class. Now, alam nyo, mga kapatid, ang bawat Kristiyano, anuman ang katatayuan mo sa lipunang ito, ay ang kaligtasan na dumating sa iyo ay isang mensahe lang. Ano yun? Isang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya lamang na nakatuon ang iyong pananampalataya kay Kristo lamang. Ulitin ko, sa pamamagitan ng biyaya lamang na nakatuon ang pananampalataya mo kay Kristo lamang. Kaya yun yung battle cry of Reformation, di ba? By grace alone, through Christ alone, by faith alone. At ang totoong iglesia, at ang totoong ebanghelyo, ay sumisira ng anumang klase ng diskriminasyon. Anumang klaseng diskriminasyon na nakabatay sa lahi, gender, social class, age, or other distinction. So kung ikaw, lumaki ka sa isang Christian family, o lumaki ka sa simbahang Kristiyano, sa Sunday school, no? Ng mga bata, tapos later on, naging Christian ka. O maaari hindi ka naman galing sa simbahan, galing ka sa makasalanang buhay sa mundo. No? Dati kang homosexual, dati kang gumagawa ng mga crime, o ikaw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, o ikaw ay isang makiapid. Pero dumating ang time na nakilala mo si Kristo, pareho ka ng standing ng sinumang totoong Kristiyano. You have the same standing before God. Maaaring nagkakaiba-iba tayo sa kaloob. Iba-iba kasi yung background natin, iba-iba rin yung kasanayan natin, iba-iba yung abilidad na ibinigay ng Diyos sa atin. Iba-iba. Maaaring iba-iba rin yung trials, no? Iba-iba rin yung struggle natin. Yung iba, lagi na lang
may problema sa kanyang katawan. Lagi may sakit. No? Yung iba naman, wala naman sakit. Lagi namang hirap na hirap pagdating sa mga pangangailangan sa buhay. No? Yung iba naman, maaring okay naman sila sa lahat ng ito, pero meron naman siyang ibang struggle. Iba-iba lang eh. Iba-iba yung mga struggle natin. Pero pagdating sa katatayuan natin sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo. And if we have no different standing before God, then, brethren, we should not treat one another with any form of distinction in the church. Kasi, wala naman tayong pagkakaiba sa harapan ng Diyos eh. Pare-pareho lang tayo eh. And therefore, ganun din yung treatment natin sa isa't isa. No? Hindi yung, ay si brother mukhang madpera to, no? Kaibiganin natin siya, syempre. Supporter yan eh. No? Ito medyo mahirap lang to. Diyan ka muna sa likod, saka ka na muna kakausapin. Hindi, we have to treat everybody equal. In fact, ganyan ang church sa Bible, sa New Testament. Magkasama yung mga amo at saka mga alipin. Na paglabas nila sa simbahan, syempre amo sila. Yung isa alipin pa rin. Pero pagpapasok sila sa loob ng church, wala nang amo. Wala nang alipin. Lahat, pantay-pantay na. Tama ba? At yan ay dapat nakikita sa iglesia, mga kapatid. Ika-4, true gospel upholds the fellowship of the saints. The true gospel upholds the fellowship of the saints. Now, in verses 7 to 9, Paul gives a positive account of what transpired during his visit to Jerusalem. So, kinilala ng mga apostol na may pareho lang silang mensahe na ipinapangaral. Si Pablo, ang mensaheng ipinapangaral niya sa mga hentil o tinawag niyang uncircumcised. Si Pedro, ang pinapangaral niyang mensahe ay pareho lang sa mga Hudyo na tinawag niyang circumcised. Magkaiba nga lang sila ng tawag. Now, gusto ko lang din sabihin, although may pinakitang parang division of labor dito, di ba sabi si Cephas for the circumcised and me for the Gentiles. Now, this division of labor was not absolute. Kasi pag binasa natin sa aklat ng mga gawa, makikita natin, si Apostol Pedro nangaral din siya sa mga Gentile. In fact, si Apostol Pedro ang unang-unang naging misyonaryo sa mga Gentile. Acts chapter 10, natandaan niyo yan? Siya yung ginamit ng Panginoon para makilala ni Cornelio, si Jesus. Si Cornelio ay isang hentil, no? Isang Roman soldier, isang centurion. Although meron siyang takot sa Panginoon, pero hindi niya talagang totoong kilala si Jesus. Kaya ginamit ng Panginoon si Pedro para ipangaral sa kanya ang Ebanghelyo. Si Pablo naman, nung siya ay nakapunta sa Jerusalem, pag binasa natin sa aklat ng mga gawa, nung pinakilala ni Bernabe si Pablo sa mga apostol, paglabas niya, nangaral kagad siya sa mga Hudyo. Nakipag-argue kagad siya sa mga tinatawag na Hellenist, mga Hellenista, mga Hudyong ang salita ay Griego, pag sinabing Hellenist. No? So, ang ibig sabihin, hindi yun absolute. Although, pagdating sa tinatawag na concentration, nakakoncentrate si Paul sa mga Gentiles, nakakoncentrate naman ang mga alagad, lalo na si Pedro, sa mga Hudyo. At pangalawa, binanggit niya rito, and the apostle extended the right hand of fellowship para kay Pablo at kay Bernabe, symbolizing they have the shared mission and mutual dependence. And this fellowship was centered on the gospel. Ang ating pagsasama-sama at pakikisama sa isa't isa ay nakasentro sa Ebanghelyo. Mahalagang punto pag pinag-uusapan ng fellowship. Kasi madalas naririnig natin yung salitang fellowship tayo. Di ba? Coffee fellowship. Basketball fellowship. Di ba? Ano pa yung ginawa nyo minsan? Tennis. Ano ba yan? Badminton fellowship. Yung mga nag-badminton dito. Di ba? O ano pa? Dinner fellowship. Now, pag hindi nakasentro kay Christ yan, fellowship, ano lang yan? Social gathering lang yan. No? Sama-sama lang yan. Banding lang ang tawag dyan. Pag sinabi mong fellowship, lalo na sa Bible, it must be, nakasentro sa iisang koneksyon. Di ba? If you remember, binanggit ko to nung ako ay nag-speak sa
sa CRBC, sa kanilang anniversary, kasi ang binigay sa akin topic ay koinonia. Pag tinitingnan natin sa Bible kung anong ibig sabihin ng fellowship, hindi natin dapat ilarawan yung fellowship na maaring na merong circle, may mga tao na kapit-kapit ang kamay sa isang circle. Hindi ganun ang fellowship. Ang fellowship sa Bible, lalo na sa New Testament, no, merong nakapaikot ng mga tao at doon sa gitna nakahawak sila. Doon sa gitna, meron silang hinahawakan sa gitna. Doon sila nakahawak. So, ang fellowship nila sa isa't isa ay dahil sa connection nila doon sa gitna na kanilang hinahawakan. Yung gitna na yan, para sa mga Christian, ay Anghelyo at si Jesus. Ang ating connection sa isa't isa ay hindi dahil pare-pareho tayo ng interes, no? O pare-pareho tayo ng political leaning. No? Ayoko sa iyo kasi Hindi dapat gano'n, ha? O dahil, di ba, noong araw, usong-uso yung tinatawag na, di ba, solid Ilocano, solid Ilonggo. Ay, ayoko, naabutan niyo ba yan, Aris, nung panahon na yan, di ba, dyan sa Manila, noong araw? Nag-aaway lagi yan. May mga tinatawag na SI, solid Ilocano. Hindi nakikisama yan sa iba. Hindi, ang ating pagsasama-sama, hindi sa pare-pareho nating interes, o lahi, o lipi, o wika, kundi kay Kristo. Siya ang sentro ng ating fellowship. Last but not the least, the true gospel urges compassion toward the poor. Verse 10, only they ask us to remember the poor, the very thing I was eager to do. Now, this verse brings us out the practicality of the gospel. Helping the poor is the expression of the so-called practicality of the gospel. Pero gusto ko lang linawin, ang pagiging matulungin sa mahihirap, hindi yan nagpapakristyano sa atin. No? Ang pagiging Christian ay sa pamamagitan ng pagyakap natin sa Ebanghelyo ni Kristo, hindi sa pagiging matulungin natin. However, ang katotohanan ng Ebanghelyo ay dapat nakikita sa ating mga pag-uugali at maging sa ating mga pamumuhay. Dapat nagiging totoo sa atin yung sinabi ni Apostol Santiago, faith without works is dead. Ang ibig sabihin ng pananampalatayang hindi ipinakikita sa gawa, hindi totoo ang pananampalataya. At maraming mga mabubuting gawa na dapat magsisilbing ebidensya ng ating totoong pananampalataya. Isa na ron, mga kapatid, ay ang ating pagiging mahabagin sa mga nangangailangan. Compassion towards the needy. Assistance to the destitute, sa mga taong aba. At yung concern na yan, ay dapat ipinapakita natin, hindi dahil ito ay humanitarian purpose. Kasi, di ba, may mga gumagawa na mabubuting bagay. Tinatawag ng humanitarian purpose. Hindi. Ginagawa natin ang mabubuting bagay dahil tayo'y Christian. Dahil tayo mananampalataya. Dahil totoo yung ebanghelyong tinanggap natin at niyakap natin. Yan ang ginawa ni Pablo. Isa sa mga trabaho niya, mangolekta ng tulong para sa mga mahihirap na tao, lalo na doon sa lugar ng Jerusalem. Marami akong verse na gustong basahin, pero isa na lang. Ito na lang, Romans 15:25-26. Sabi ni Pablo, at present, however, I am going to Jerusalem, bringing aid to the saints. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. Now, isipin natin, bakit kaya sobrang man ang hirap ng mga tao doon sa Jerusalem? Bakit yung mga saints daw sa Jerusalem kinakailangan lagi ng tulong? At imagine mo yung mga taga-Jerusalem, mga Hudyo, ang tumutulong sa kanila, mga Gentile, mula sa Macedonia, sa Achaia. Bakit? Sobrang hirap nila. Ganito yan, mga kapatid Marami kasi na naging Christian sa Jerusalem ay mga Hudyo na kung tawagin Hellenist. No? Mga nakatira na sila sa ibang lugar. At ang wika nila, Griego na rin, kaya tabi ng mga Hellenist sila. So,
every year, meron 3 feasts. Di ba mga Hudyo? 3 yan. Every year, nagpipilgrims yan sila. Every year, bumabalik sila sa Jerusalem para umaten ng mga feast doon. Di ba, parang katulad natin mga Pilipino, di ba? Nung araw, baka hindi na masyado ngayon. Yung piyesta, di ba sabi nila nung araw, hindi na ayaw ko, hindi na rin siguro totoo ngayon. Yung Bohol daw, pagdating ng Mayo, lumulubog ng ilang inch. Alam mo kung bakit? Piyesta kasi sa Bohol lagi Mayo, no? Kaya yung mga Boholano umuuwi, no? At kaya daw lumulubog daw yung isla ng Bohol dahil nag-uuwian yung mga tao, mga Boholano doon para umatin ng piyesta. Parang ganito yan. 3 times a year, bumupunta ang mga Hudyo doon. At in the course ng kanilang pilgrims, nakakapakinig sila ng Ebanghelyo, yung ipinapangaral ng mga apostol. Natandaan nyo na si Apostol Pedro nangaral sa panahon ng Pentecostes, 3,000 souls ang naligtas. Karamihan noon, mga galing sa ibang lugar. At yung iba, dahil nga naisip nila, naku, wag na lang tayong bumalik sa ating lugar. Kasi nga, walang church doon. Dito na lang sila sa Jerusalem. Kasi iniisip nila yung fellowship. Iniisip nila yung worship. Ngayon, iba na eh. Kahit na pupunta sa ibang lugar, wala namang church, okay lang no? Isipin din natin yan, mga naghahanap ng trabaho, tapos isa sa mga dapat nyo i-consider, may church ba dun sa lugar na yon? Pwede ako mag-worship? Wala. May online naman Ganyan na lang. Okay. Salamat na lang, may online. Pero ang point doon, kung hindi natin nabibigyan pansin yung lugar, meron ba akong mapupuntahang church? Something is wrong. Kasi kasama yun sa buhay natin. Yung mga pilgrims, pagdating nila ron, nag-stay na sila sa Jerusalem. Sino mangangalaga sa kanila? Sino magpapakain sa kanila? Yung church dun sa Jerusalem. So, lalaki yung budget. Ang problema, marami mga member sa Jerusalem Church, naghirap din. Dahil pag naging Christian ka, anong nangyayari? Pinipersecute ka maging ng mga amo mo. At dahil doon, mawawalan ka ng trabaho. Kaya naghihirap talaga sila. At kumukuha si Pablo ng tulong mula sa mga Gentile believers para itulong sa mga nangangailangan doon. Yun ang kanyang trabaho. Napaka-essential pala ng compassion ministry, mga kapatid, no? Pero yun ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi lang niya binabago ang ating destinasyon. Hindi lang niya binabago yung katatayuan natin sa harapan ng Diyos. Binabago niya rin yung postura ng ating puso. Sana ganyan ang ating church. Itong SGCC. No? Lagi kong prayer na sana yung church natin, hindi lang tayo mainit sa Ebanghelyo, kundi sana makatulong din tayo sa mga nangangailangan. Sana maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. Sana mag-provide ang Panginoon ng mga resources para makatulong tayo sa mga nangangailangan. At hindi lang yon mga kapatid, sa huli, sana ay manatili tayong tapat sa larangan ng pagtuturo ng totoong Ebanghelyo at pag-iingat nito. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Sana ang mga katotohanan ito ay maging malalim sa aming mga puso. Ang totoong Ebanghelyo ay may kaisahan mensahe sa lahat. Ang totoong Ebanghelyo ay naglalantad ng mga hindi totoong kapatid. Ang totoong Ebanghelyo ay hindi na nagbibigay pa ng bigat sa amin na gumawa ng mga ritual. Ang totoong Ebanghelyo, ayon sa iyong pagtuturo sa amin, Panginoon, ay mayroong pakikisama sa lahat ng mga iniligtas mo. Uri ng tao, meron sila. Ang totoong Ebanghelyo ay mayroong pagmamahal sa mga nangangailangan. Tulungan nyo na ito'y maging totoo sa GCC at maging totoo sa aming lahat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.